alam natin lahat yan, di ba? Kumbaga, aware naman ng mga Pilipino dun sa impeachment ni Erap noong 2000. December 2000 siya na-impeach and then natanggal siya 2001. Tapos si Renato Corona, 2012. Alam natin na malaking bahagi ng impeachment case ay political, hindi lang legal. So, dun sa mga nagpaplano, dapat iniisip din yung political conditions surrounding such a case. Kaya yun po yung konteksto ng tanong ko. Kasi ngayon, mukhang weak yung mga Duterte dahil sunod-sunod yung mga issues and rightly so. Dapat naman talaga na panagutin sila rin sa mga legitimate issues na nire-raise. Pero, pag pinagsama-sama nyo ba yung iba't ibang factors na yan, sa tingin nyo, that should provide enough confidence kung sino man yung nag-iisip na mag-file ng complaint against her. Ang gaya nga ng sabi ko, Christian, you won't be able to achieve the optimum state. Ika nga, na ito na, ideal na ideal. Hindi yan. May mga, ano yan room for chance. Ika nga. May mga ganon. You will just have to take that leap. Pero kung alam mo na tama itong ginagawa mo, morally, legally, no? Tapos nasasagot yung national interest dito, then dapat yun ang magbibigay sa iyo ng motivation to do the right thing, no? To do that thing because you know that it's right. So yan yung tinitingnan natin. Ngayon politically, yung sinasabi mo, yung political timing, political context, gaya nga ng sabi ko, the first half ng termino ng sitting president, that is where he is most influential politically, no? So that's where the power is concentrated dun sa first half. Pag second half, pag natapos na eleksyon, mabilis yan, mabilis bumitaw yan. Kaya nga ang nangyari doon sa mga impeachment na nakaraan, nangyari siya ng first half, no? Yung kay Chief Justice Corona noon nangyari ng 2012 ng January yun na-transfer yun sa Senate. Ano siya? Talagang parang wala ngang build up towards that, no? Basta talagang nakita lang ni President Aquino that si late Chief Justice Corona was not fit to hold the office of Chief Justice at merong national interest na matanggal siya sa pwesto na yon. Di tinuloy, no? Wala yung political conditions. So nangyari yun. And the people saw na may basis naman pala later on. Okay. Pero hindi naman kaya ma-flip ng mga Duterte yung script or for lack of a better word, no? Or use this to their advantage para sabihin sa mga tao. Kita niyo na what we have been saying all along was correct. Talagang ginigipit lang kami. Lahat ng mga nangyayari na to, all this was meant to actually pressure us para tanggalin kami sa pwesto. Baka naman magamit nila yung ganyang effort to their advantage. Yan yung kanilang magiging communications plan. Ganun yung kanilang pang-counter, no? Pero yung narrative dapat dito ang nagko-control yung Marcos administration. Kasi ito yung narrative. Kailangan nilang kumbinsihin yung taong bayan na nararapat tanggalin sa pwesto si Sara Duterte because you saw for yourself kung paano siya as a person. Di ba? Sabi ko nga using the street term may topak Di ba? May topak. Tapos bibigyan mo ng power ng presidency to later on. Right now, ang power ng vice presidency hawak niya and successor siya. Anything that happens to the president, she can be president at any moment. And along with that, eligible siya to run for re-election sa 2028. Ngayon, yung narrative, counter-narrative, ano yan given yan. Hindi ka pwedeng magpapadikta dun sa potential na sasabihin nila. Kasi pagka ganun, parang ikaw yung nire-remote control nung kalaban mo. Hindi. Dapat gawin may nararapat
And yun na yun, makikita naman ng taong bayan kung tama yung nangyayari o hindi. Ultimately, it will all boil down to numbers, no? Ito pinag-uusapan natin, of course, lahat naman to hypothetical na and speculative dahil wala pa naman talagang fina-file, no? Pero ultimately, ang magiging clincher diyan, kung meron bang enough numbers sa Senado to remove her by impeachment, and by removing her, hindi na siya pwedeng tumakbo for public office. 'Di ba? Yan ang pinaka outcome. Meron ba siya numero so far sa tingin nyo? Kung ngayon mangyayari yan. Yung si BBM, for instance, yung in favor of removing the Vice President. I believe so, no? Sabi ko nga, having gone through an impeachment process myself, no, meron kang basis as a senator, no, as a representative of the people at large, meron kang basis kung masasabi mong justified yung magiging hatol mo, whether conviction or acquittal. Ngayon, yan na ngayon yung isusupply ng ebidensya na ilalabas. Kung how yung ilalabas na ebidensya sa impeachment trial, may hirapan. Kahit kaalyado ka ni President Marcos, may hirapan kang mag-convict, no? Kaya kailangan medyo solid yung ebidensya mo. So yan yung legal component. Then yung political component, kailangan ito yung pag-articulate through an effective communications plan. Pag na-articulate yan sa taong bayan na ito yung ginawa ni Sara Duterte, ito yung mga krimen niya, kaya karapat-dapat lang siya matanggal. Pagka na-achieve yun through an effective communications plan, so yung political component na yun naman ngayon yung magpapadali sa decision ng mga senador to convict. No? Kasi pagka yung taong bayan ay nakumbinsi na ay karapat-dapat lang palang tanggalin, madali sila mag-convict. No? So, yan yung mga aspeto na kailangan titignan, hindi lang nga yung purely legal, no? Kasi may political component dyan. Okay. Speaking again of the political component, kumusta naman kaya yung magiging credibility ng mga kongresista kung sakaling i-impeach si VP Sara Duterte? Kasi yung House of Representatives, base sa proseso, sila yung magiging prosecutor, di ba? Yeah. Ng Vice President, at ang magiging huwes ay yung mga senador. Ngayon, sa bakbakan sa pagitan ni VP Sara Duterte at saka ng mga kongresista, binabati yung mga issues kay VP Sara Duterte. Legit naman, no? Yung paggasta ng budget, pero bumabanat din yung Vice President pagdating dun sa mga kongresista. Ang dating sa akin, at least, no? Parang pinapalabas ng Vice President, huwag kayo magpaka-ipokrito. Diba? Yesterday, may binanggit siya na 2 lang daw may hawak ng pondo ng Pilipinas, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka si Congressman Zaldico. Nag-deny naman si Zaldico, pero alam naman natin na very powerful naman talaga yung dalawa when it comes to the budget. So again, we go back to the question. Kumusta naman yung credibility ng mga congressmen natin? So, yan naman yung counter-narrative, no? May narrative nga, counter-narrative. Nakita mo, bakbakan ito dun sa communication space. Ngayon, if you're talking about the prosecutors, nakita ko dun sa committee hearings, no, dun sa House, maraming mga magagaling na lumalabas. In fact, objectively speaking, yung mga hearings sa Senado at sa House, sa Senado ang nagdadala na lang si Senator Risa, no? Sa quality, no? Kasi yung iba hindi naman sumisipot, yung mga sumisipot naman medyo kumaga huwag na kayo mahiya. Alam ko yung sinasabi nyo. But itong sa House, nakita mo may mga magagaling na lumalabas. Pag naging prosecutor yan, palagay ko mamimilipit si Sara Duterte dyan. She won't be able to explain yung mga krimen na i-akusa sa kanya. I actually agree, Senator, no? Pag pinapanood ko yung Quadcom hearings, reluctantly, naamin ko sa sarili ko, mas maganda yung mga tanong ng mga kongresista kumpara dun sa quality ng questions sa marami sa mga senador natin. Yan. Totoo naman yung sinasabi nyo. Okay.
Ngayon, dito sa mga issues na binabato sa mga Duterte, ano sa tingin niyo yung may pinakamalaking impact? Or somehow, the biggest hit when it comes to the vulnerability or political vulnerability of the Dutertes, in particular si VP Sara Duterte. Marami yan, di ba? Yung pagkaka-aresto kay Kibuloy, yung anak ng Panginoon, yung ICC. Ano sa tingin niyo yung yung epekto ng bawat isa na yan at ano yung pinakamalaki? Sa tingin ko kasi, for some reason, hiwalay Hiwalay yung tama sa Duterte sa the father and si Sara, no? Naihiwalay sila, hindi pwedeng sasabihin mo pag tinamaan itong kay Kibuloy, tinamaan kung ICC o kung man, ma-automatic kay Sara. For some reason, while it is true, meron din siyang tama, pero hindi ganun kalaki. Nahihiwalay siya. Pero itong issues directly against her, itong 125 confidential funds, 650 confidential funds sa OVP DepEd noong 2023, tapos yung kanyang peace and order funds at confidential funds nung siya ay mayor, grabe yun, billion-billion yun. No? Makikita nila yung pattern of behavior. Pero ang pinakang malaki, based dun sa mga na-document namin kay Sara, ay yung cheque na in-encash niya. 2 cheque na in-encash niya sa isang drug lord associate ni Michael Yang, no? And ito, nandoon ito nung nangyari ito nung mayor siya. So back in 2011, 2012. And yan, may paper trail yan, may money trail yan. So mabigat yan. Pagka tumuloy ito sa impeachment court, white flag na kagad yan. Hindi nila ma-deny yan kasi sa impeachment court, yung mga bank executives na yung ipapatawag, hindi na nila pwedeng i-stonewall ito o denial lang kasi ang magiging witnesses ng prosecutor would be the bank executives themselves, no? Yun, yung mga sa BPI, sila mismo ang harap dyan. Sila mismo maglalabas ng cheque na in-encash nila Sara.